sa Maura. Nauna na dito. At doon siya unang bumaba. Mamaya pumunta yun dito. Alright. Mas malaki yung nadali ni Utol na mangrove snapper, pero same lang yung pinagpanaan yan. Kaya abangan nyo mga lods dahil kapanapanabik to. Yan tatlo yung natira ko na GT, isa kay Utol. Pero bukod din ang bangka. Yan Alright. Pirang kilo. Alright. Bumaba na si Bro Dave. Baba na rin ako. So dive safe sa amin. Ano si Utol sa Maura. Alright. Kristal ng tubig. Welcome back mga Kaispiro. Welcome back mga Lods sa panibagong adventure na ginawa namin sa araw na ito. Ilang minutong lumangoy at ilang beses nagdive pero wala tayong nadaling isda. Tanghali na at wala pa tayong nahuli. Pero sa dive na ito ay pinalad na tayo dahil may unang isda na nagpakita. At malaki-laking isda ang nagpakita dito mga Lods. Ito yung pinakaunang isda sa araw na ito na natira natin. Isang giant trevally ang naging buhay naman sa araw na ito. Habang ang mga tropa ay tapos nang kumain, pero ako hindi pa umakyat dahil wala pa nga akong isda na nakuha mga lads. Swerte naman at nabigyan tayo nito. Ito yung malaking natira natin at panalo na yan. Dahil hindi pa nakakakain sa tanghalian, may isda na kaagad ako na malaki-laki. Alright! Dito mabusmut na lang hawakan ko yun. Siyempre. Ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo. At diskarte, may laman ang panalo. Ay, salamat. Tara mo, dito naman. Unang GT sa araw na ito, 6.7 kilos. Kaya panalo na yan mga lods. At nadagdagan pa yan ng marami pa sa maghapon. Alright. Nakahinga mo pa. Yung adugso. Ayos, panalo. Sasa. Alright. Alright, yeah. Panalo. Panalo na to mga ikan. Hindi sila utol. Bakit tao na lang? Ito na nga pala mga lods ang sumunod na drop pagkatapos kumain at nakapagpahinga. Longnose Emperor ang pinapalapit ko dito mga lods at nagdusting na rin ako dyan dahil nasa malayo pa ang Longnose Emperor. Medyo mailap nga lang ang Longnose Emperor kahit na nagtago na rin ako sa seagrass, ayaw pa rin lumapit. Kaya lumingon na lang ako sa may bandang tagiliran at doon nakita ko na may papalapit na isang grupo at malalaking isda mga lods. Magpasalamat sa biyaya ng galing sa ating inanda.
malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Medyo malayo pa at matagal-tagal na tayo sa ilalim na nagantay, kaya nagtago muna ako ng gusto at tumingala ako sa kanila dahil masyadong nasa itaas banda. At ayan na sila mga lods, paisa-isa nang lumalapit. Marami sila mga lods, sa 6 siguro, at may kasama pang Maori na malapad. Red bass ang karamihan sa kanila at 7 to 9 kilos na ang lalaki nila. Kaya ito inantay natin mga lods. Pero ayaw talaga lumapit sa tamang distansya para makatira man lang tayo kahit isa. Kaya ito, pinilit ko na lang sana na abutin at tirahin. Umangat na ako pero ayun, papalayo na sila. Kaya back to the surface na tayo mga lods dahil malalim ang part na to at para makaaw na tayo at makapagpahinga. Sinundan ko nga pala ang isda na yon, kaya ito ang inabutan ko sa spot na to. Ang dami pala nila dito, kaya ito mga lods, nag-drop tayo ulit para mas malapitan at matira natin ang isda na to. Maliliit lang tingnan kapag nasa ibabaw, kaya nagulat ako sa mga snapper na to. Ito pala ang size nila nang malapitan natin mga lods. Ang lalaki na pala. Sadyang malalim kasi ang spot, kaya maliit tingnan sa ibabaw pero 4.4 kilos na yan ang snapper na yan na natira mga lods. Kaya panalo yan. At yan ang unang snapper na natira natin sa araw na ito. Yung grupo ng red bass hindi na nagpakita, kaya hindi man lang natin nabawasan kahit isa. Pero sa susunod na dayo ulit ng mga espiro, magkikita pa kami ulit. Sabi nila, alang hangin pa yung patama ko. Malalim. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisitas pero ano man ang paraan mo. Mapulit pa yata. Alang hangin tama. Tara na at hulihin sa paraan mo at diskarte. Mailap man at malalim, yun mo naman ang huhulihin. Tara na gintong lumakoy. Piliin mo maging parehas ang paraan. Laki na. Titingnan mo maliit. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. At malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan. Ilalagay na natin sa bangkayan dahil malalaki na. Mabigat dalhin yan sa baywang. Ano man ang paraan mo. Alang hangin pa yung tama. Katakot. Alright. Palapas sa lahat. Tapos pag luminapas, pagilido mo siya. Sa kayan ha. Kaya ulit sa panan. Nang may akyat ko ang isda sa bangka, dumating na rin si Utol. Napansin ko na kagad ang snapper habang pailalim pa lang, pero si Utol nandun na, nauna na sa ilalim at taga-abang na. Kaya papunta sa kanya ang isda na to mga lods, kaya agad naman niya na natira. Napansin ko na lang na nag-alikabok na dun sa may bandang dulo at ayun na si Utol. Hinahatak na yung snapper na papalapit sa kanya kanina. Ayos at natsimpuan niya. Napakaganda ng patama niya. Ito yung pinakamalaki na snapper na nakuha namin sa spot na ito, kung saan ko nakuha din yung unang snapper. Kaya panalo mga lods at nakadali din si Utol. Alright.
Kaya naging sa kuya. Kaya naging sa kuya. Din pa nga abuto na. Ruya na sa iyo. Kakula na. Ayos, panalo. Tag-isa kami ni Utol na. Head stopper. Pagkatapos ng red snapper ni Utol, bumalik na kami kung saan kami nagumpisa kanina. At doon ulit kami bumaba. Pagkababa, lumangoy ng ilang minuto at ito na ulit ang sumunod na drop natin. Nag-abang tayo dito, nag-ambush dahil wala akong napansin sa ibabaw na may isda. Pero nag-antay pa rin tayo. Maya-maya lang ay hindi na nasayang ang pag-aantay. Naandyan na sila sa malapit at eto, isang grupo ng Giant Trevally ang sumugod. At ang pinakahuli, yun ang natira natin mga lods. Dahil same lang ng nauna ang laki nito. Natira na natin ang pangalawang Giant Trevally sa araw na ito. Kaya panalo na kagad yan mga lods. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. At malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisitas pero ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na ulitin sa paraan mo at diskarte. Mailap man ang malalim, ito naman ang huhulihin. Tara na Matagal bago naiangat dahil pinalaro ko muna ang isda. Hinayaan ko muna ang shooting line. Pinagod. Kaya eto, maya-maya lang ay naiangat na natin ang isda na to. Alright, isang Giant Trevally to mga lods. At ang timbang niyan ay 5.25. Ito yung pinakamaliit sa tatlo. magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na pero ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Tara na hulihin sa paraan mo at diskarte. Mailap man at malalim, ito naman ang huhulihin. Pangalawa na ito mga lods. Dahil kung marang kinaan mo. Para pigal awat nagsalat ka pa. Hindi pa nakakalayo ang bangka pagkatapos mayakyat ang Giant Trevally. Ito na ulit ang sumunod na drop natin at ito ang napansin ko na naman. May snapper na naman at buntot na lang ang nakita ko. Kaya agad akong nag-drop at close the gap para makita natin kung saan nakapwesto ang snapper na to. Mas lumapit pa ako ng dahan-dahan para hindi mabulabog ang isda. Mailap man at malalim, ito naman ang huhulihin. At matagal ko pinagmasdan kung saan nakapisto ang snapper na pumasok kanina. At maya-maya lang mga lods, nakita ko na. Nasa may bandang ibabaw at natabunan ng seagrass kaya hindi ko kagad napansin. Agad ko na tinira dahil napakalapit na pala sa akin. Piliin mong maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. At malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang Tawarak. sitas pero ano man ang paraan mo, subukan mo na manalo.
sigras. Ayos. Naharangan ang sigras sa ilalim. Mas may dapat ang ibabaw kasi. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inagdagan. Tayo na at malaman na di tayo isang Dalawang GT. Dalawang group stopper. Alright. Panalo. Pagkatapos nga pala ng snapper na ito na may lagay sa bangka, binalikan ko na yung spot kung saan ako tumira kanina ng unang snapper. Ito na pala ulit ang drop ko kung saan ko nakuha yung unang snapper. At ayan yung malawak na buhanginan. Dito na ako lumapat sa may bandang dulo ng mga nakausling bahura. Baka sakali na rin na may lumapit na snapper at hindi nasa na isda. Pero wala akong napansin. Nang lumingon ako sa may kanan, nandyan lang pala. Nakasilong lang sa nakausling bahura na ito at nakatingin din sa akin, kaya tinira ko na kagad mga lods at papalayo na rin ng inabutan ng aking shafting. Kaya ang tama niya ay nandyan sa may bandang likuran niya at na-vital pa natin. Hindi na masyadong nakalayo ang isda. Ayos at nasecure natin kagad. Tangay na natin to pataas. Alright, at panalo na sa pangatlong snapper na nakuha natin. Yung timbang niyan mga lods at kinita nasa dulo po ng ating videos, kaya panoorin nyo po hanggang sa dulo. Matagal na siguro nakasilip sa akin. Hindi ko napasil. Baka hindi na naman tayo nakuha sa camera. Pangatlong snapper na ito mga lods. Pari-pariho ang laki. Panalo talaga. Hindi ko napansin kagad. Nandun na pala siya. Napakalapit. Pasalamat sa biyaya na galing sa ating inang dagat. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisitas pero ano man ang paraan mo, subukan mo na lang manalo. Kaalis pa lang ng baka. Pero na naman. Panalo talaga. Pangatlong snapper. Alright. Medyo maaga pa. Na natin yung nakuha ni Utol. Utol Dinis. Dito kasi sa isang bangka. Ayun yung bangka namin, no? Kasama kami ni Bro Dave. Sana. Tingnan daw. Yan yung isang mangrove snapper niya na magkasama kami. Tapos yung may malaki nang nakuha. May GT na. Kalaki suran. Nasaan yung GT? Bilisan mo. Paagal mo. Ayan na mga lads. Hola! Laki na. Ayos, panalo. At mga 7 kilos na yan. Alright. Pinauna ko na pala sila Bro Dave tsaka si Utol sa bahurang ito. Ito yung huling baba namin dahil pag-ulam na lang sana ang titirahin ko, pero ito nagpakita sa akin. Isang giant trevally pa rin at ito yung pinakamalaki. Hindi ko na inasahan pero may lumapit pa rin na biyaya. Plano ko sana ang ma-stone shot ang isda na ito pero hindi inabot. Malakas na kasi ang current kaya alam kong mahihirapan ako pag hindi ko na-fatal ang isda na to. At ganun na nga ang nangyari mga lods. Napakalakas sumatak. Hey Brad! Ha! Titira na pati! Isinabit pa! Tara na't hulihin sa paraan mo at diskarte. Mailap mo na't malalim. Ginto naman ang huhulihin. Tara mo, ginto naman mo.
Dito nga ay sinubukan ko na tanggalin yung line na nakasabit sa bahura, pero hindi ko na inabot yung sa may bandang dulo dahil nakapulupot na. Ahon na ako dahil napakalakas ng current at masyado na akong pagod dyan mga lods. At ayun na nga, dumating na yung raceback na inaantay ko at si Bro Dave ang naandyan. Nag-dive kagad at second shot sa GT na nagwawala pa sa ilalim. Kasi ko sa tali, bro. Ayos. Piliin mong maging parehas ang paraan. Ganda na. Ha. Binalikan ng isda at para na din matanggal ang line na nakasabit sa bahura. At ayan na din si Utol to the rescue na rin dahil mahaba yung naisabit na line at inikutan yung bahura na ito. Kaya tumulong na rin si Utol at ako hindi na ako nakapag-dive ng malalim dahil masyado na akong pagod, kaya hinayaan ko na lang muna sa kanila. So thank you talaga sa dalawa ko na ito na kabady. At ayos, secure na namin ang isda. Alright, panalo. Pangatlong GT na yan mga lods. Alright, ito yung pinakamalaki. Piliin mo maging parehas ang paraan. Huwag mong sirain ang karagatan. Magpasalamat sa biyaya na galing sa ating inadagan. Tayo na at malaman na di tayo isang talunan. Pagdagat ang pinag-usapan, umpisahan na ang labanan. Sisid na spero, ano man ang paraan mo. Subukan mo na lang manalo. Tara na at hulihin sa paraan mo. At diskarte, may laman at malaman. Man ang huhulihin, tara na gintong lumaban. Aray! Ano man ang paraan mo, Pagtali yung kuko ko. subukan mo Ah, kumipot yung ano niya sa'yo. Sakit. tara na at hulihin sa Ayos, panalo. Lali mo ka na. may laman at malalim. Ginto naman ang huhulihin, tara mo ginto naman. Thank you. Malaki-laki to. Pangatlo na ito mga lods. Alright. Alas 4. Alas 4. Sakto. Hindi na yan. Ito yung pinakamalaki. Pinahirapan ako. Wala ito, madali. Akit po to. Akit na rin ako. Alright. Pagod ako dun No problem. Yan na kayo mga lods. Basta ikaw. Alright. Ang oras ay alas 5:03. Ayan o. Medyo malayo-layo pa. Biyahe na kami. Hello guys. Night dive, Spiro. Yan ang mga tropa natin, mga night dive yan. Ngayon din sila mag-harvest. Alright. Ate Nancy! Oh, kay Marlon. Yan o, alungan. Oh. Ini sa kuya. Sa akin Ito to. yung pinadala ni Utol.
Kay Robin Dalawa na to. Yun na kay Bro Dave. Ah. Ipay na no. Nahuli ni Kuya Narvin yan, oh. Tingnan natin kung ilang kilo yung pinakamalaki. Ah, ito, ano to? Sabay subong-bong. Abi, ano yung panila? Hali, hindi pa sarap kurapo. 6.7 yung isa. 5.25. Bur. Yung bur. Ano ito? Ah, 3/4. 4/3 yung snapper ni Otto. Inutan na yan na. Yan, kay Bro Dave na ito. Tapos kay Bro Dave. Island Tree Valley. Tapos may mangrove snapper din kay Bro Dave. 3 kilos talaga. Surahan. Dalawang surahan kay Bro Dave. Alin po sa inyo, yun yan na diba? Okay. Ayan na daw yung sahod ng Spiro. 6, 7, 8, 9. 9. 9 lang naman yan, boy. 9 lang naman. 9 lang. Yan muna ngayon ang Okay. sweldo mo kasi Ito yung natira ko sa ito ang resibo mo. resibo. Ito yung sa akin, Robin, no? 9.27. Tapos ito yung kay Utol. Tingin mo kay Utol. 3.42. Kay Utol naman yan na nadali. Kay Bro Dave. 3,000 plus din. Alright.